Eto, 2 days ago ata or 1 day ago, nung natanong si PBBM mga kababayan about dun sa hinihingi or hinihiling nitong si Kibulok mga kababayan at about din dun sa sinasabi ni Sara Duterte na humihingi siya ng tawad sa mga taga KOGC dahil nga sinuportahan etong si PBBM nung panahon ng eleksyon. At pakinggan din natin mga kababayan ng komento ni PBBM about dun sa ginawang asal ni Sara Duterte dun sa budget hearing na kung saan sinasabi niya pinupolitika lamang daw po siya. Mga kababayan, ano po? So ito, pakinggan po natin. Implement an arrest warrant for him. Parang hindi niya yata masyadong naintindihan ang proseso ng pagka nag-issue ang korte ng bench warrant, warrant for arrest. It is out of our hands already. It is in the court's hands. Kasi hindi naman galing sa Malacanang mga kababayan at hindi naman galing sa ating gobyerno yung arrest warrant nitong si Kibulok. Yan po mga kababayan ay galing sa galing po yan sa mismong korte. Ibig sabihin mga kababayan, kung meron mang dapat kausapin itong si Kibulok patungkol dyan sa kanyang kaso na kinakaharap sa mga reklamo laban sa kanya, hindi ang ating gobyerno, hindi ang ating Malacanang mga kababayan. Kung hindi, yung korte mismo. Humarap siya dun sa korte, harapin niya yung mga taong nagdemanda sa kanya at doon niya patunayan yung kanyang sarili na wala talaga siyang ginagawang pagkakamali or wala talaga siyang kasalanan. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, paano mangyayari yon? Nakakausapin niya ang korte kung mismong siya sa sarili niya ay natatakot siyang humarap sa mga atraso na di umano yung ina-allege laban po sa kanya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kailangan ang kausap niya ang korte. Tama. Dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay arrestuhin siya. So, all of these conditions that he's putting in are immaterial. Tama. Material. Si VP Sara nag-apologize sa mga KOJC members for asking them to vote for you. Well, it's a prerogative. I still don't understand why, but that is your wish. Wala tayong So wala na kayong communication ng Vice President? No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. Kung titingnan niyo mga kababayan, ang bait ng ating presidente, no? Sa kabila ng lahat ng ginagawa ni Sara ngayon, lalo na yung sinabi niya na humihingi siya ng tawad sa mga taga kay OGC dahil sinuportahan itong si PBBM mga kababayan. Alam niyo kung tutusin kung sa iba-iba yan, kung kay Duterte Pehado itinanong yan, Pehadong sasabihin ni Digong, ako din nagsisisi rin ako at humihingi rin ako ng patawad dun sa mga tao na taga-suporta ko na nahikayat ko na suportahan ka dahil naging magkatandem tayo. Kung sa iba-iba mga kababayan, ganun yung sasabihin eh. Pero si PBBM, talagang yung sagot dun sa tanong sa kanya about sa sinabi ni Sara, talagang wala pa ring pagtira dito kay Sara. Ibig sabihin mga kababayan, talagang pinapahalagahan pa rin ni PBBM yung pinagsamahan. Unlike dito kay Sara mga kababayan ay tinapo na yon at talagang puro pagbatikos na sa ating gobyerno yung ginagawa. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. We haven't spoken since. And then yung yung sabi nila lagi, this is all politicking. Yung mga lumalabas po na investigasyon, there's even a threat of impeachment against the Vice President. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of what had come up. This is a budget hearing. Yes! Well, hindi naman pinag-usapan naman. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. Tama mga kababayan, kasi nga naman, paano nga naman masasabing pinopolitika etong si Fiona? Yan nga naman mga kababayan, taon-taon talagang sumasalang yung budget hearing na yan. Taon-taon talaga mga kababayan, yan ay pinag-uusapan. Dahil nga taon-taon, talagang ang isang departamento ay binibigyan ng budget at nagpo-propose sila na maaprubahan yung kanilang budget. So ngayon, paano maaprubahan yung budget mo kung hindi mo ididepensa yung budget mo, kung hindi mo ilalathala yung mga nagawa mong proyekto
dun sa nakaraan mong budget. So paano nga naman masasabi na pinupolitika yan? Ganong hindi naman about sa politika yung pinag-uusapan at about sa budget ng isang departamento at isang sangay ng ating gobyerno, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? It has to do with the budget. So I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's parang malayo sa politika yun. Mr. President, thank you. Mismong nanggaling na kay PBBM, paano nga naman siya mapupolitika? Siya nga yung namulitika, mga kababayan, doon sa mismong hearing. Siya nga yung naglabas ng kanyang tunay na kulay at pag-uugali doon sa mismong hearing, mga kababayan. Kaya kung titingnan talaga nating mabuti, napakalayo nga naman yung usaping budget doon sa usaping pamumulitika at usaping politika. At saka ang isa pa dito, mga kababayan, kaya ako pinapakita sa inyo yan kasi pinapalabas ng mga DD-shit, mga kababayan, nagkasakit daw itong si PBBM at naisugo daw, mga kababayan, sa ospital. Ano po, ang pinapalabas pa nga nila parang nahay daw po doon sa ipinagbabawal na bato. Tapos meron pa silang pinapalabas na kesyo daw, mga kababayan, nagkasakitan itong si First Lady at saka daw po itong si PBBM. Ngayon, kung makikita nyo, eto daw, panahon pa daw to, mga kababayan, nung bagyong Karina. Di ba tapos na yung bagyong Karina bago pinag-usapan yung budget? Tapos na rin, mga kababayan, yung bagyong Karina bago humingi si Sara ng kapatawaran sa mga taga kay OJC. So paano nyo masasabi na itong paglilibot na ito ng ating presidente ay panahon pa ng bagyong Karina? Mag-isip kayo. Yung mga DD-shit dyan, especially dun sa mga vlogger na nagpapakalat na ito daw pong interviewing ito ay panahon pa ng bagyong Karina. Ano po? So ngayon, kung titingnan nating mabuti, mga kababayan, ayan po yung ating presidente. Na-interview pa. Buhay na buhay at napakalakas, mga kababayan, at naglilibot. Ano po, dun sa mga nasalanta noong bagyong Enteng, mga kababayan. Ano